Magandang gabi po sa inyong lahat. Kapag po tayo ay nakabili ng sasakyan, lalo na itong katulad nitong nasa likod ko na to, ito po ay Toyota Fortuner, modelo po. Siyempre, masayang-masaya tayo. Lalo pat ito'y ginagamit na natin. At kung saan-saan tayo nakakarating, ganun palagi ang nangyayari. Pag bumili ka ng sasakyan, naku, pasyal dito, pasyal doon, kahit luma. Kahit na yung mas luma pa dito yung mabili mo. Kasi nga po, kailangan mong testingin. Diba? So, nandoon yung kasiyahan na kasama mo pamilya mo, kasama mo yung mahal mo sa buhay, namamasyal kayo. Pero, kapag yung nabili mong sasakyan, ay meron palang itinatago na chismis. Naku, yan ang malaking problema. Ito pa namang may-ari nito ay taga Melbourne, Australia. Umuwi lamang siya dito kapag nagbabakasyon. Naalala ko, 3 months ago, yung pinagkakatiwalaan ng may-ari nitong Fortuner na to, pumunta sa akin dito, at inirereklamo nga niya bakit daw yung oil nitong engine ay nagbabawas. Sabi ko, baka mali lang yung inyong pag-change oil. Baka kulang lang talaga yung langis. Kasi wala naman daw tagas sa ilalim. Wala naman silang makitang leak sa engine. So, totoo naman, napakalinis ng engine ito. Wala kang makikitang mga langis na tumatagas. So, kanina nakakausap ko, yung may-ari nito, paalis na nga sila kasi nga ang ipinagawa dito sa pangilalim, may pina-adjust ng konti. Ngayon paalis na at naabutan ko doon sa table ko, naghihintay. O sabi ko, sir, sa'yo ba yung Fortuner? Yes, sir. Kaya lang, nagbabawas ng langis Sabi niya ganun. Tapos nagsalita yung kasama niya, yung nakausap ko noong nakaraan. So sabi niya, paano ba yan, sir? Ibabalik ko na lang kasi may lakad lang ako. Pupunta sila ng probinsya na ganito yung sitwasyon. So sabi ko, sir, paano bang pagbabawas ng langis? Galing ako sa Masbate nung isang araw Ngayon, doon sa Masbate, ay nagdagdag na ako ng langis. Take note po, Masbate, napakalayo nun. Kasi kailangan mo munang dumaan diyan sa Quezon, dadaan ka ng Bicol, tapos doon sa Pilar, nandoon yung Pier, isasakay mo to ng Roro, makakatawid ka na ng Masbate. Sa Masbate, nagdagdag sila ng langis, 1 litro. Ngayon, pagbalik dito sa Antipolo, ayan na naman, kulang na naman. Ito, pakita ko sa inyo mga kapatid. Ito po yung langis na nasusukat po natin ngayon. Yan yung nakuha ko. Ibabalik ko ngayon dito para sukatin ulit natin. Okay. Kita ba, Glenn? Malinaw? Malinaw, O, ayan, malinaw. Yan na lang po ang laman ng engine nito na langis. Ito po ay halos 7 litro ang laman na langis nitong 2GD na engine na ito ng Fortuner. Nako mga kapatid, sabi ko sa kanya, sir, huwag mo nang gamitin yan, delikado na yan. Kasi hindi normal sa isang makina, kahit sabihin mo pang lumang-luma na yung makina mo, na pumunta ka lang ng Bicol, 2 litro na kinarga mo. Kasi mula doon sa Masbate at pabalik dito, nagkarga pa po sila. Mga kapatid, ang tinakbo lamang po nito ay 37,000 kilometers. Ngayon, tignan natin kung totoo ba yung sinasabi na ito ay 37,000 kilometers lang. Ipapa-scan ko ngayon dito kay Pyong para makita natin kung totoo yun. Kung totoo yun, wala akong problema. No? Baka talaga lang may issue ito. Bago pa nabili, nung may-ari nito, itong Fortuner na ito, ay talagang may problema na at kumakain po ito ng langis. Ito po yung maliit naming scanner. Talagang 37,000 kilometers lamang po ang tinakbo niya. So nagsasabi po ng totoo, itong kanyang panel gauge na ang tinakbo lamang nito, ang mileage lamang nito ay 37,000 kilometers. Kaya ko lang din naman binanggit sa inyo yun, walang kwenta yata itong Toyota na to. 37,000 lang ang tinakbo, kumakain ng langis. Kasi pwede kasi nga ito'y ginamit sa pang-grab, kaya malaki yung tinakbo, tapos pinihit, binago yung kilometer reading, no, yung narehistrong kilometro at ginawang 37,000 kilometers. Pero hindi, tama po So, ano ang pwede natin ngayong isipin? Mahina talaga yung pyesa na nasira dito. Ito ngayon, tignan natin kung saan ang problema. Yung makina nito, wala kang makikitang leak talaga ng langis. Pakita mo, Glenn. Ayan. Nag-flashlight na tayo. Walang ka-leak-leak, walang tagas ang langis nito, pati sa ibabaw. Ayan. Tapos doon sa kabilang gilid, Glenn, puntahan natin. Talagang sariwa nga ito kung tutuusin Ayan. Makikita mo dumi, alikabok. Dahil nga yung may-ari naman ito ay bihirang gamitin, dahil nga siya ay taga Melbourne, Australia,
Kaya, ganyan na lamang ang makikita mo, yung katiwala niya rito, siguro itong ibabaw lang ang nililinis. Pero ito mga kapatid, nung pinuntahan ko yung likod nito, sabi ko kay Rudy, check mo nga yung tambucho, yung tailpipe niya, baka mamaya puno ng langis. Sabi nila, hindi sir, okay naman, wala namang langis. Pero nung ako na pumunta, ito pakita ko sa inyo, halika, samahan niyo ako. Ito yung dulo ng tambucho. Ipinasok ko yung daliri ko. Talagang basa yung loob nito ng langis. Hindi siya katulad nung ibang mga tambucho na talagang medyo puti-puti or hindi ganitong kaitim na mamasa-masa ang ano ng tambucho. Ito po medyo basa. Kaya nung nakita ko to kanina, sabi ko kay Rudy, tingnan natin yung turbo, mukhang may tama ang turbo nito. Kaya ito po, pakita ko po sa inyo. Pinapatanggal ko ngayon yung hose doon sa output ng turbo, yung papunta sa intercooler. Makikita nyo ngayon, magugulat kayo na sariwang-sariwa yung langis na lumalabas dito sa mismong output ng turbo. Yung mismong papunta na sa makina. Yung compressed air. Dito mo na lang tanggalin, dito na lang. Yung, oo. Bunutin mo na yan dyan. Okay. Ito po mga kapatid, tingnan mo. Ayan po, sariwang-sariwa yung langis na inilalabas dito. At ayun po, doon, basang-basa ng langis. Ito, tumulo na rito. Ayan. So ngayon mga kapatid, ito pong Fortuner na ito, Toyota Fortuner, sira po ang turbo nito. Kaya po yung engine oil na sumusupply dito sa shafting ng turbo, tumatagas na mismo doon sa shafting at sumasamang lumabas doon sa output ng turbo, yung compressed air. So napakadelikado nito kung gagamitin pa niya kasi pwede ngayong itong mag-cause ng turbo runaway. Nakita niyo ba mga kapatid yung mga nasa YouTube video na yung umuusok na sasakyan na hindi mapatay-patay kahit inalis mo na yung susi, umaandar pa rin yung makina. Kasi nga po, ang nangyari, yung langis na laman ng makina, lumalabas na rito sa turbo, pumapasok doon sa intake manifold at nagiging fuel siya, nagiging gatong. Kaya ang mangyayari, hanggat hindi nauubos yung engine oil, hindi titigil yung makina mo, ang ginagawa niyang fuel ay yung langis. So iyan ay talagang kakatok. Iyan ay talagang mauubos yung langis na yan at masisira ang makina. Kaya sabi ko dun sa may-ari nito, sir, hindi na to pwedeng gamitin. Kung gusto mong gamitin yan, ihanda mo ang pera mo dahil sigurado mawawasak ang makina mo. Dahil malakas na nga ho yung langis na itinatapon nitong turbo. Ito, pakita ko ulit sa inyo. Ayan po, basang-basa. Sariwang-sariwa pa dahil kung ito po ay maruming langis, no, yung galing lamang dito sa breather, kasi ito yung breather natin, ayan, kung galing lamang dito, yung langis na lumalabas, yung blow-by, hindi sana ganito. Ito po kasi talagang dito nang gagaling sa turbo. Ayan, press na press yung langis. So ito po ay galing doon sa mismong linya ng langis sa may turbo. Itong dalawang tubo na yan. Diyan po nang galing yan. Ayan, diyan galing yan. Okay, so ito po, nakita natin yung problema. Umorder na po tayo kay Miss Rupa Rosario ng MC2 Auto Supply. At hinihintay ko na nga lang po na dumating yung turbo na yon. Papalitan na po natin ito ng Japan surplus na turbo. Ayoko kasing mag-rely doon sa mga China na turbo. Baka mapahiya tayo doon sa may-ari. Kaya nag-order na lamang ako ng Japan surplus. Ang kagandahan lang kasi dito kila Miss Rupa Rosario saka kila Ariel Sonorio, kung yung makukuha kong turbo ay sablay, may problema, ibabalik natin doon at papalitan ulit nila. Kaya po ako na yung bahala ngayon na mag-check niyan pag dumating sa amin yung turbo. So ito, halos wala na akong ibang iisipin pa dahil napakaganda din naman nung tunog ng makina nito. Pyong, ibalik mo ulit at i-start mo para kasi lalabas yung crosswind. Sige nga, Pyong, start mo nga para marinig nila yung tunog ng makina nito. Okay naman Okay yung tunog niya Gawa nga nung may problema dito, yung turbo. Tumatagas yung langis, pero hindi naman mahina yung kompresyon ng turbo. Okay naman din yung kompresyon niya. Yun nga lang, sumasabay yung langis na itinatapon niya. Kaya hindi masyadong naramdaman ng may-ari na yung turbo niya ang may problema. Ito pong Fortuner na to, nakita nyo kanina, kalahati lang yung oil. Bukas ko na yan na lalagyan. Kasi i-change oil ko na rin yan
para gamitan natin to ng Repsol. Dahil nga po sa papalitan ko naman to ng turbo to, baka mamaya yung ginagamit na langis nung may-ari nito ay makapal. At saka po ito, bihira kasing gamitin mga kapatid, dahil nga kapag ka nasa Melbourne, Australia, yung may-ari nito, naka-standby lang ito doon sa bahay nila. Yun po ang isang problema. Kung hindi mo gagamitin ng ilang buwan, halimbawa sabi mo 2 buwan, tiyun-tiyo ngayon yung shafting ng turbo. Di ba? Tapos pag start ngayon, naku po, kailan pa aakyat yung langis na makapal kung halimbawa ang gamit nito ay mataas ang viscosity. Yun po ang isang pwedeng naging problema nito. Kasi yung shafting ng turbo nito, mga kapatid, hindi naman ganun katibay kung yan ay iikot ng walang oil. Dahil nga matagal na hindi ginagamit, naka-standby, tapos makapal pa ang viscosity ng langis or mataas ang viscosity ng langis na inilalagay mo, sa unang start mo, matagal bago umakyat. Yung oil na yon papunta doon sa shafting ng turbo. So isa yon sa pwedeng nag-cause ng problema, kaya bumigay kagad ang turbo nito. Na-damage yung shafting, tumatagas ngayon yung oil, sumasabay ngayon na ibinubuga ng turbo papunta doon sa intercooler hanggang sa makarating sa intake manifold. At yun na nga po, yung ibang portion din nun ay inilalabas naman doon sa turbine, papunta na kagad yun diretso doon sa kanyang tambutso, doon sa kanyang muffler. Kaya po mga kapatid, payo ko lang po sa inyo, kung bihira nyong gamitin ang inyong sasakyan, mas lalo kayong gumamit nung talagang the best na oil. Hanggat maaari yung mamahaling langis at wag po kayong gagamit ng hindi full synthetic. Hanggat maaari full synthetic na mababa ang viscosity para every time na i-start mo ang isang makina na matagal na hindi umaandar, mabilis kagad aakyat yung langis at protected ang mga pyesa mo. At inirekomenda ko po, gumamit kayo ng aming leader na Repsol 5W30 at yung aming elite na multi-valves na langis 10W40. Lahat po yan ay fully synthetic na engine oil para sa inyong pinakamamahal ng mga sasakyan. Mga kapatid, pasilip ko lang sa inyo itong 4x4 ko na Pajero. Ito yung dating military green, army green na ginagamit namin, pinang-totow namin, pinang-tetrail namin. Ngayon, pinapinturahan ko po ito ng panibago. Ito, Glenn, pakita mo rito. So, ayan na po yung kulay niya, charcoal gray. Binalik ko po sa dating kulay, dun sa original na color. Yun nga lang, yung bubong niya ay pinagawa kong puti para maiba naman po ng konti. Ayan. So, malapit nang lumabas to, gagamitin ko po ito sa January 13. Diyan po sa Liwasang Bonifacio. Okay, dito, Glenn. Tignan mo rito. Ayan na po, si Pajero namin. Si Paji. Oh, ito po ay naka 4-inch body lift, kaya po siya mataas. At ang gulong po nito ay naka 33. No? Ang kanyang outer diameter ng gulong nitong Pajero na to. Ayan. Habang dumarami po ang mga ginagawa naming mga sasakyan, dito sa shop, karamihan mga bago na po. Ayan, pakita ko po sa inyo. Dami na po yan. May Land Cruiser pa po doon. At yun nga po pinakita ko sa inyong Fortuner kanina. Nasira ang turbo. Naku, bakit ganun? Habang nagiging bago yung mga ginagawa namin, ay pahina naman ang pahina yung mga piyesang nakakabit sa kanila. Bakit kaya? Mga kapatid, ingatan nyo po ang inyong mga sasakyan. Hindi na po sila ganun katibay yung mga sasakyan na nabibili ngayon. Kaya lagi nyo pong tatandaan, ang buhay ng makina ay nasa langis. Ayan, langis po nahawa ko. Nag-endorso na po tuloy ako. Nag-advertise na po tuloy ako. Kasi kung hindi kayo gagamit ng magandang langis, sa kondisyon ngayon, nung mga piyesang inilalagay sa mga makina ng sasakyan natin, hindi kasing tibay nung mga piyesa na inilalagay sa mga sasakyan noong araw. Mga kapatid, sana po kung nakatulong itong vlog ko po na ito, kung maaari po sana paki-share, paki-like, at paki-subscribe na rin po ang aking channel. Magkita-kita po tayo sa January 13. Magandang gabi po sa inyong lahat.